Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. Ang paksa po natin for today mga kapatid is about charcoal canister. Yan, charcoal canister mga kapatid. Maraming nare-request sa akin ito eh. Ano po ba yung charcoal canister? Ano po ba yung advantage ng meron charcoal canister? And bakit wala akong charcoal canister? Yan po yung mga mga ilan sa mga tanong na sasagutin natin ngayon. Kung interesado po kayo, watch this video. Before anything else mga kapatid, gusto ko muna magpasalamat kay kapatid Geyser, yung nagbigay po sa atin ng charcoal canister. Yan mga kapatid, ito mga kapatid, hindi ko to hiningi dahil gumagana to, dahil hiningi ko to dahil sira naman po to mga kapatid, kaya hiningi ko na lang sa kanya. And special thanks po kay Sir Dennis Mendoza for providing us ilang mga pictures na ipe-present ko sa inyo mamaya, at saka sa mga info sa kanya ako nagtanong-tanong ng mga ilang information regarding po tungkol dito sa ating charcoal canister. Ano po ba ang charcoal canister? Ang charcoal canister po mga kapatid, ito po ay isang emissions control part mga kapatid. For emissions po siya para sa environment, may mga emissions natin hindi mag-escape sa ating atmosphere. Ngayon po, isa rin po ito sa mga parts na dahilan kaya hindi nangangamoy gasolina yung ating loob ng ating sasakyan, yung ating cabin, hindi amoy gasolina. Yan ang purpose ng ating charcoal canister. Pali mga kapatid, yung mga gas fumes na galing sa tangke pumupunta dito sa ating charcoal canister, and ganun din sa ating carb, yung mga gas fumes na nasa carb na-i-store po dito sa ating charcoal canister. Itong ating charcoal canister meron niyang activated charcoal sa loob. Yun, doon po na-i-store yung mga fumes. Ngayon po pagka pag dumikit siya dyan, pinatay natin makina, so nare-recycle po siya. Pag start natin, isa siya, yung mga gas fumes, instead na ma-waste po siya, nagagamit po ulit, hindi nasasayang yung mga gas fume, nare-recycle po siya. Yung po ang benefits ng merong charcoal canister. Kung gusto nyo mga kapatid na mag-install ng inyong charcoal canister sa inyong Toyota Corolla 2E, ang gagawin nyo po, yan, dito siya kinakabit. Yan, meron siyang dalawang G's na dyan. Dito nyo siya ikakabit. Yan, ganyan. Yan, dyan. Yan siya naka-bolt. Naka-bolt po siya ng dalawa. 10mm. And then mga kapatid, etong port na to, dito po siya kinakabit mga kapatid. Ayan, sa isang ito. Ayun, dito po. Yan, dyan. Yan, dito siya kinakabit. And makikita nyo naman itong isang ito, yung maliit na port na yan, papunta po ito. Ayan, okay, lapit-lapit natin. Yan, yung maliit na port na yan, kuha kayo ng vacuum hose, bago i-connect nyo po siya sa carburetor. Sa carburetor po yan kino-connect. Balik ko, ito yung carburetor natin. Ito. Yeah. Yani, pwede nyo siya ikabit dito or dito. Yan, ported vacuum ports po yan. Yan, dalawang yan. Yan siya kinakabit. Ito namang isang ito, reserve nyo po yan para sa ating ported vacuum advance ng ating vacuum advancer. Ito naman po, ayan, kung 2E carbang nyo, 2E, ito ay port yan para manifold vacuum yan para sa ating dito sa dashpad. Again, kung magkakabit kayo dito or dito, yan, diyan kayo maglalagay ng
vacuum hose para sa ating charcoal canister. Yan mga kapatid, kung makikita nyo naman yung ilalim, bandang ilalim, ayan, open na lang po yan, naka-open na lang ganyan yan, kasi breather lang naman po yan mga kapatid, breather yan. And then dito tayo mga kapatid, yan dito, sa isang ito naman mga kapatid, maglalagay ko ng malaking hose. Ito naman papunta ito sa vent ng air horn ng ating carburetor. Kumbaga ito, ayan, kung makikita nyo, magkasing size po yan, yung dalawang yan, ayan, yung vent ng air horn at saka to, hindi niya magka-size lang yan. Lalagyan nyo yan ng hose, ayan, lalagyan nyo siya ng hose papunta doon. Ayan, ganun po yung pag-i-install ng ating charcoal canister. Ngayon naman sa wiring naman po, ayan, maganda bumili kayo ng para hindi magkaroon ng ground, hindi mag-ground yung socket. Ito yung original na socket, and then ito po yung kanyang, ito yung sa akin ayun, ito, ayan po, ayan, yung isa puti, i-magnify ko pa nga para makita nyo. Kita nyo ba? Ayan. Kita nyo. Ayan, yung isa puti. Yung isang wire naman nando sa kabila. Black and orange. Yan. Tapos yung black and orange po, kung yung binigay sa atin na picture ni Sir Dennis, black orange is a positive. Yung naman, yung white is negative po siya, kumbaga ground. Ganun po siya. Yan, ganun yung pagkakabit ng wirings nito, ng ating solenoid. Yan, ito mga kapatid, solenoid po tawag dyan, solenoid valve ng ating charcoal canister. Yan, yung ating pang charcoal canister mga kapatid, meron po siyang solenoid. Ayan mga kapatid, ayan, tanggalin natin siya. Balikin ito po yung mga kapatid. Ayan, buti natin. Ayan, ano siya dito, kabit. Meron siyang o-ring, kaya kapag may sumisingaw na fumes dyan, baka sira po yung o-ring. Yan, may o-ring siya. Yan, yung solenoid po na ito mga kapatid is siya, para siyang pang cut off, same as yung yung ating magnetic switch or yung solenoid valve ng ating carb. Pag po siya patay ang makina, yung ating solenoid valve ng carburetor, pagpatay ang nakasara siya, normally close po siya. Ito rin mga kapatid, normally close din po ito pag siya, wala siyang kuryente, wala siyang electric current, normally close. Pag na-energize siya, nalagyan siya ng kuryente, mag-open po siya. So, every time nakakaandar ang makina, naka-open siya. Pero once na magpatay tayo ng makina, ayun, magsasara na po siya. Kaya ang function niya mga kapatid, kung nakakabit po ito dito sa ating canister, balik natin. Yan. So ayan po mga kapatid. So habang halimbawa maghapon andar ng ating sasakyan, pinatay natin. Ayan. Habang maghapon siyang andar, naka-open po ito kasi may kuryente. Ngayon pagpatay ng makina, magsha-shut off siya. Mangyayari lahat po ng mga fumes hindi makaka-escape. Hindi na makaka-escape dito papunta rito. Diyan. Kaya na-store po lahat ng mga gas fumes galing po sa ating tangke.
Kaya ganyan mga kapatid, kapag sira yung ating solenoid valve, lagi siyang naka-open, normally open, masasayang lang din yung gas fumes na may store dito, mag-escape lang during nga kapag tayo pag nakapatay yung makina, masasayang lang yung gas fume, makaka-escape lang din. Kaya mas maganda pag sira yung inyong solenoid valve, yung solenoid ng inyong charcoal canister, much better i-condemn nyo na lang. Yan. And paano naman natin malalaman kung okay pa yung ating solenoid? Kanina mga kapatid, nasabi ko kanina nasira ito. Ito po mga kapatid, yan ginawa ko, tinanggal ko siyang ganyan. Ginawa ko, hinipan ko to on both sides, hinipan ko dito. Normally open siya. And then hinipan ko dito, ganun din, normally open. So ibig sabihin, sira na tong solenoid na to. Dapat po siya normally closed. Ayan. Tapos pag nilagyan niyo ng kuryente yan, hinipan mo, magkakaroon mag-o-open na siya. Yung ganun po yung pagte-test ito mga kapatid ng ating solenoid. Dito na tayo sa tanong na bakit po ako walang charcoal canister. Mga kapatid, don't get me wrong, ang mas gusto ko po na meron akong charcoal canister. Kaya nga lang ang problema ko, yung aking solenoid sira siya yung aking solenoid, kaya ayokong hindi na ako magkabit. Tsaka yung iba, ewan ko, yung sa mga chat kasi nakikita ko, nababasa ko minsan nasusunog daw to, ganyan. Pero tingin ko naman kung tama naman yung mga original pa yung mga connections mo, hindi naman siya magkakaganon. Basta kailangan original pa yung mga parts mo. Kaya nga lang ito problema ko, sira naman yun. Kaya ayoko na hindi ko kursunada na magkabit ng charcoal canister. And isa pa, ito yung dahilan kung bakit ayaw kong muna magkabit ng charcoal canister. Ito po kasi yung ating charcoal canister, kung gaano ka tandaan itong sasakyan na to, ganun din ka ang edad dito mga kapatid. So tsaka ito, kung hindi po ako nagkakamali, indisposable po siya mga kapatid itong charcoal canister. Hindi naman to, wala naman tayong ibang parang para malinis yung niya o mapalitan yung activated charcoal sa loob nito ayan. Kaya kung gusto ko talagang kabitan to ng charcoal canister, bibili ako ng brand new na ganito, ng working. And bibili ako ng bagong canister. Ang problema natin, saan tayo bibili ng ganito, ng bago? Ayan. Ang naisip ko na na gawin is bumili na lang ng ibang sasakyan, kagaya ng alam ko, tingin ko pwede yung pang Wigo na charcoal canister, or yung mga pang 7K, pang Revo, pwede siyang pamalit. And then lalagyan ko na lang itong solenoid para makabitan ko to ng charcoal canister. Ayan. At saka isa pa mga kapatid, ito tingnan nyo, kita nyo yung butas na yan. Ayan ito yung butas na yan. Ito, mayroon tayong malinis na tela. Ayan. Ito nyo, itataktak ko yan. Tataktak ko yan. Tataktak ko yan. Taktak pa natin. Sige, Marel. Tak-tak. Sige, tak-tak mo. Itak-tak mo. Ayan. Yung mga kapatid, ayan ang ayaw ko. Merong mga parang dumi, parang tumalam ko. Charcoal ba to o no? Ayan. Kaya kung magkakabit ako ng dito, mas prepare ko yung bago.
ayoko na pumasok sa loob ng carburetor ko to. Yan dumi na yan. Yan, natanda ko mga kapatid eh. Meron akong customer, dalawa. Magtiyo po yun mga kapatid. Magtiyo. Di, ito nga. Di, kompleto naman yung parts nila. Yan, yung ano, charcoal canister nila. Kompleto. Eh di sa madalit salita, di kinonect nila. Nilagyan nila ng hose. Nilagyan nila ng hose. Pupunta sa car. Nangyari, kung kailan nila kinabitan ng hose, mga 1 linggo lang na ano, na after kalilinis lang ng carburetor ng isang customer ko eh, biglang namalyo yung ano eh. Nag-message sa akin, kuya, yung ano ko namalyo. Bakit? Sabi ko, nagkadumi yung carb. Sabi ko, ba, maghapon magdamag-andar yung ano yung compressor ko. Alam ko na malinis yung carb mo. Sabi ko, kuya, na ganun. Kaya nagkatumi yung ano daw, nang galing sa ano, yung carburetor, nagkatumi yung galing sa charcoal canister. Ewan ko, baka may nahigop daw na kulay itim. Maaari yung kagaya ng ganon, na itim. Hinigop ng carburetor yun, kaya nagkaroon ng problema yung carb. Kaya sabi ko, alam mo na dapat mong gawin. Sabi ko sa kanya, sa madalit salita, sabi ko, ang ano, ibig ko sabihin, huwag nyo na ikabit yung ano, yung ganyan ang pagganahin yung ano, kasi kung kailan ikinabit niya itong ano, yung charcoal canister niya, every time kinakabit niya, nakakaproblema yung carb niya. Kaya ayun, hindi na siya nagkakabit ng charcoal canister. And ako, ganun din. Yan ang mga reasons ko kung bakit wala akong charcoal canister. Maaari po matanong ninyo, kuya, hindi ba mangangamoy gasolina kapag ganyan, hindi mo kinabitan ng charcoal canister? Kasagot po dyan mga kapatid, hindi. Tagal ko nang walang charcoal canister, hindi nangangamoy gas yung loob na aking cabin. Basta as long as yung inyong itong hose na to, na para dito, is naka-condemn yan, nakaplug na ganyan. And isa pa, eto, yung ating air horn, ito, lagyan nyo ng plug. Lagyan nyo ng plug yan. May either hose, o and lagyan nyo rin ng ganyang bolt. Ayan, yung sa akin, ito nakakabit, oh. Ayan, oh. Ayan, ganyang plug nakakabit sa akin. Ayan. Yan, hindi naman po siya magkakaroon ng ano, ng pagdamoy ng gas sa loob ng cabin. Naikwento nga pala po sa akin ni kapatid cashier nang ito nakakabit pa sa kanya. Nangangamoy gas daw yung kanyang cabin, lalo na pagka nagwa-wide open throttle siya. Imagine yung mga kapatid, nakakabit ito nakaganyan. Tapos ito nakakabit dito, yan dyan. Tapos ito naka-open, hindi siya naka-block. Ano siya naka 4K carb siya, wala naman siyang ganito, so wala siyang, hindi niya makakabitan ng ano yan, ng hose yan. Ayan, kaya nangangamoy gas yung ano niya, kasi ayan kung ito nakakabit dito, yan naka-open yan, ayun, lalabas nga dyan yung lalabas dyan yung gas fumes. Kaya ito maganda, ma-condemn natin yan kung makaganyan yan. I-condemn nyo na lang kung normally open naman tong nyo, inyong solenoid. Hanggang dito na lang po mga kapatid ang aking video for today mga kapatid. Maraming salamat po sa panonood. Sana po meron kayong natutunan. And kung nagustuhan nyo ang aking video, please give it a thumbs up. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. At pakiclick na lang ng bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. Ito po si Kuya Makel, saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.